problema at mga kaso ng mag-amang Duterte gagamitin ng political party at mga politiko at ng kanilang mga supporters para dito sa ating nalalapit na eleksyon at kasalukuyang kampanya ng mga local candidate. In other words, mas palulutangin nila yung drama at awa sa kinakaharap ng mag-amang Duterte kaysa plataforma de gobyerno kung ano ang kailang kakayanan at dapat gawin kung sila'y mahahalal sa local or national na posisyon. Especially ang mga kandidatong senador ng Maka Duterte. Ang kasong impeachment ni Sara Duterte dahil sa confidential fund at article of impeachment, betrayal of public trust, yan po ang tatalakayin sa next Congress na magsisimula ito sa July. Pero by June, pag-resume ng Senado, ay parang preliminary lang po yan, paghahanda pa lang. Yun namang kaso na crime against humanity, paglabag sa karapatang pantao ni dating Pangulong Duterte, yan ho ang isa rin sa kailang gagamitin. Until now at hanggang sa eleksyon, ay gagamitin nila na yung karapatan ni Duterte ay hindi pinagkaloob at illegal ang pagkakaaresto sa kahit na anong paliwanag ng mga independent lawyer, kahit na inamin na ng ICC na legal ang pagkakahuli dahil may warrant of arrest at nagpasalamat na nga sa Philippine government sa suporta sa Interpol at pagkakahuli at ngayon nasa kamay na ng ICC si Duterte. Kahit mismo si Duterte, alam niya na nandun na siya. Destiny niya yon at kanyang haharapin kung ano ang maaaring mangyari before, during, and after trial. Kung kailan at anong taon, hindi natin alam. Ang mahalaga ay kanyang haharapin na yon. Ang problema lang, itong mga abogadong hindi naman tinatanggap ng ICC bilang abogado ni Duterte. Mga abogadong nandito o nasa abroad na pro-Duterte ang nag-iingay tungkol sa kaso at yung kanilang mga followers at mga supporters. Kaya nga, gina-justify ko lang ho kung papaano nila ginagamit itong kasong ito ni Duterte. Dito naman sa atin, ang kaso ni Sara sa betrayal of public trust, article of impeachment na kanyang kakaharapin. Pagbabalik ng Kongreso at pagkatapos mag-resume ang bagong Kongreso sa 20 Congress by July, magkakaroon ng trial. So parehong hindi upang karaniwang kaso ito, impeachment at saka po crime against humanity. Ano ang kaso ng article of impeachment? Grabbing corruption sa confidential at intelligence fund, corruption sa Department of Education, pera ng taong bayan, di umano'y bilyon-bilyong bank account sa bangko, at higit sa lahat, yung pong pag-uutos, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, yan po hindi pang karaniwang ginagawa ng tao, pero Vice President pang umamin na siya mayroong inutusan, siya ay mayroon ng pinagkatiwalaan na kukuha sa buhay ng First Family. Napakabigat po yung kasong yan. Kasama yan sa article of impeachment. Okay? So, kaya ko ito pinapaliwanag kahit alam na ninyo, kasi gagamitin at ginagamit na ngayon ng mga politiko ang kalagayan ng mag-ama. Masaya pa si Sara kasi nandun pa ngayon siya sa Euro. Pero sa oras na mag-umpisa ang trial, talagang lalabas at lalabas ang lahat ng ebidensya at testigo sa kung ano ang kanyang ginawa sa posibleng pagkakamali or pagkakamali kaya mayroong betrayal of public trust tungkol sa paggasta, paggamit ng people's money, pera ng taong bayan. Matindi po yan pag nag-trial na. Lalabas at lalabas ang lahat ng yan, pati mga testigo. Pag nag-trial din sa ICC, lalabas din ang mga testigo at mga dokumento na magpapatunay kung bakit at kayang i-justify ng mga private prosecutors at prosecutors before ICC ang mga paglabag sa karapatang pantao. Matitindi po yan. Sa ngayon, hindi pa ho tinatrial eh. Sa ngayon, hindi pa natin nadidinig ang detalyado at kung paano ipresenta ng mga prosecutor dito at sa abroad ang mga ebidensya laban sa mag-amang Duterte. Pag lumabas na yan, okay, ang mga ebidensyang yan, hindi natin alam kung ano mangyayari. Kaya ang aking advice, hindi man nyo hinihingi, dapat ang mga abogado ni Sara Duterte, mga abogado ni former President Duterte ay mag-focus sa trabaho, focus sa ebidensya. Huwag silang sumali sa mga political rally, gimmick at kung ano ng drama dyan. Dahil wala naman hong magagawang tulong ang mga rally
political rally sa mga kasong kinakaharap na mag-ama. Dokumento, testigo, yan po ang labanan dyan. Palakasan ng testigo, palakasan ng ebidensya, ang trial. Dyan po sa ICC at yung trial sa Senado bilang impeachment court ng mga senador. Yan po yan. Kahit mag-rally kayo kaliwat kanan, hindi po yan makaka-apekto at baliwala yan sa korte. Yung impeachment, hindi yung korte, administrative yan, pagtatanggal sa posisyon ng mga impeachable official pag napatunayan at pagbabawal sa any public office. Yan po ang kaparusahan yan. Tapos papuntayan ng korte kung kinakailangan. Yung tinatawag nating plunder law, papairal kung mapapatunayan. Yun naman kay Duterte, talagang korte yun. Ganun po ang proseso. So focus na lang. Ipagdasal natin ang lahat ng proseso ay mangibabaw. Lahat ng ebidensya at counter evidence, testigo, ka-counter ng Defense Council ay mangibabaw para malaman natin ang katotohanan. Huwag gamitin sa politika. Alam mo, kawawa na rin itong mga Duterte sa kasalukuyan. Ginagamit ng mga politiko, ginagamit ng ibang sektor. Okay? Lalo na ho sa interest nila na mahalal sa Senado, mahalal sa anumang posisyon. Kaya tuloy, hindi na nababanggit, hindi na napapag-usapan ano ba ang plataforma ng isang tumatakbong senador. Ano ba ang plataforma ng tumatakbong local official ng mga Duterte. Puro na lang pagsakay sa isyo para makakuha ng boto, makakuha ng suporta sa mga mamamayan. Kaya naman kayo mga mamamayan Pilipino, hindi kayo kilala ng personal na itong mga ipinaglalaban nyo. Huwag nyong ubusin ang inyong panahon. Huwag nyong isakripisyo ang buhay nyo. Delikado yan. Nakita nyo yung nangyari sa Qatar. Yung kinabukasan ng pamilya ng mga OFW na nakulong at yung gastusin doon, tayo pa ang gagastos ng mga bayarin doon at iba pa. At yung mga posibleng sila'y ma-deport, ipatapon ng bansang yan at hindi na sila makakabalik doon. Di ba? Pero ang tanong, kilala ba sila ni Duterte? Kilala ba sila ng mga Duterte? Hindi naman. Wala nga nakukuhang tulong until now. Ni abogado, wala eh. Yan ang sinasabi natin. Huwag niyong ibuhos ang inyong buong buhay sa mga taong hindi naman kayo kilala. Sa mga taong pag nagkaroon kayo ng problema, hindi naman kayo tutulungan. Sa mga taong posibleng tinutulungan nyo pero wala naman tulong na gagawa sa inyo pag dumating na ang problema. Katulad nga po ng mga nahuli sa Qatar. Kailangan nila ang tulong, pero sino ang tutulong? Philippine government pa rin. Walang tulong tayong narinig until now mula sa mga organizer at nag-recruit sa kanila na mag-rally noong birthday ni Duterte at kung ano man ang inyong ginagawa. Kung sariling kayo niya, dapat sariling gastos niya. Pero hindi. Mabait ang ating pamahalaan. Hindi kayo pababayaan. Tutulungan kayo. Yun nga lang masakit. Pera ng mamamayang Pilipino gagastusin para tulungan ang mga nag-rally sa kanilang paniniwala kahit mali. Ayun ang problema. Sama-sama tayo sa hirap at gastusan pero kayo lang nakikinabang. Ang lupit naman ninyo, please like and share ng ating video.